Naipanalo nga po mga idol ngayong araw ng Dallas Mavericks ang kanilang Game 3 laban sa Oklahoma sa pangunguna ni na PJ Washington na nagtala ng 27 points. Pero bukod nga po sa kanya, malaki rin naman ang naitulong ni na Luka Doncic na merong 22 points, 15 rebounds. Kyrie Irving 22 points kasama na ang kanyang game-winning shot sa huling segundo para maselyuhan ang panalo. Well, eto na rin naman ang epekto ng pantatrash talk sa kanya ng mga players ng OKC Thunder since mas ginaganahan nga ito na maglaro habang siya ay niyayabangan ng kanyang kalaban. Kaya dahil nga sa pagkapanalo ngayong araw ng Dallas Mavericks, tuluyan na nga nilang nakuha ang 2-1 na kalamangan at maaari pa nga nila itong maiangat sa 3-1 kapag naipanalo nilang muli ang Game 4 na gaganapin muli sa kanilang home court. At kasabay niyan, sinabi nga po ni Luka Doncic na malaki ang tiwala niya na kaya nilang manalo ngayong semifinals ng West. Subalit sa ngayon, wala pa silang nagagawa gayong kahit man nanalo sila ng 2 beses kontra sa OKC Thunder, hindi pa rin ito sapat gayong kailangan para naman nga po nilang manalo ng 4 na beses sa kanilang bakbakan. Samantala, ayon nga po mga idol sa inilabas na balita ni Jovan Boha ng The Athletic, sa kagustuhan nga po ng Los Angeles Lakers na makakuha ng bagong superstar, plano nga po ng kanilang team na i-trade ang kanilang 3 draft pick sa darating na 2024 NBA draft na binubuo ng isang first round pick at 2 second rounder. Yes mga idol, balak nga po nila itong gamitin upang mapataas ang kanilang tsansa na masungkit ang ilan sa kanilang mga target ngayong off-season kagaya ni Lauri Markkanen ng Utah Jazz. Kung inyo nga pong matatandaan, mismong si LeBron James nang nagsabi na si Markkanen ang isa sa mga paborito nitong manlalaro ngayon gayong napaka-impressive kung paano nag-improve ang performance nito. Para nga po sa inyong kalaman, nag-average nga po si Markkanen ng 23.2 points at 8.2 rebounds sa kanyang 48% shooting. Kaya maaari talaga nila tong gamitin bilang kanilang bagong power forward kasama ni Anthony Davis, LeBron James at Austin Reeves. Sa ganyang paraan, magkakaroon talaga sila ng isang legit Big 4 na kakatakutan next season. Sa kabilang banda naman, matapos na makapagdesisyon ng NBA na hindi suspendihin si Jamal Murray sa kabila ng hindi magandang ginawa nito sa Game 2, inulan nga ng sari-saring mga pambabatikos mula sa mga fans, analyst at maging sa mga NBA executive o mas kilala sa tawag na team owner. Ayon nga sa kanila, alam nga po nila kung ano ang nangyayari ngayon sa loob ng liga at hindi ito nagmumukhang maganda sa publiko gayong mas pinoprotektahan nga nito ang kanyang TV audience sa mga susunod nilang laro kaysa sa kanilang mga manlalaro at sa kanilang mga referee. Sa madaling salita, may pinapabura ng NBA ang kupunan niya ng Denver Nuggets. Bukod nga po sa Denver, may isa pang team ang pinapabura ng liga at yan nga ang New York Knicks. Sa katunayan, mismo ang kanilang kalabanan na Indiana Pacers ang nagsumite ng multiple clips kung saan ilang beses nga ditong na-foul ng Knicks ang mga players ng Pacers, ngunit hindi man lang dito tumawag ang mga referee. Kaya malinaw, isa rin sila sa mga nagkaroon ng advantage sa ginagawang ito ng NBA. So that's it mga idol, ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.